Panginoon, sa iyo po ay lumalapit kami at hiling namin, Panginoon, na samahan niyo po kami, O Diyos, maging maayos itong live stream. At hiling din namin, Panginoon, na ipagkaloob niyo na may bahagi ang katotohanan na iyong salita. Abutin niyo po ang lahat, Panginoon, ng mga may sakit at karamdaman. Kayo po ang magpagaling. Kayo po ang magpalakas sa mga nanghihina. Sa mga pangangailangan, kayo po ang tumugon. At patuloy kayo, O Diyos, na gumawa ng himala sa buhay po ng bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Good evening. Okay. Yan. So, welcome po sa... Yan, okay. Welcome po sa TIC Filipino Ministry Midweek Service. Tayo po ay narito sa ating church facilities. Nagpapasalamat tayo. Akala ko kanina ay wala na, no? Pasensya na doon sa nakasubaybay sa page. At ilang beses tayong nag-try, subalit napuputol yun sa page, no? Okay, ay pwede tayo dito sa personal account. Ngayon ko na lang po mamaya, ilipat ko na lang mamaya, no? Ang ating record natin. Okay, recording in progress. Sige po, at salamat po sa pagsama sa akin, sa bawat mga kapatiran. Tayo po ay nagpapatuloy sa Book of Judges. Nawa po ang ating pag-uusapan ngayon ay umaugnay sa inyong mga pinagdaraanan. Bago tayo pumunta dumako sa doon sa Word of God, no? Kung kayo po ay may mga patotoo, nais nyo pong pasalamatan ang Diyos, sapagkat ang Diyos naman ay hindi nagkukulang, maaari nyo pong ilagay sa comment section kung paano ang Diyos ay naging mabuti sa inyo. Okay? Sige po. Okay? Habang tinatype niya, tayo rin po naman ay dumako sa awitin. Pagkilala na tunay nga hindi nagkulang ang Diyos. Ang Diyos ay matapat at sapat sa ating buhay ang pag-asa ko, hangin ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man,
lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatagnan. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Ganda po. Totoo lang, no? Tayo po ay nakakapagpatuloy, tayo po ay naging kabilang sa pamilya ng Diyos, tayo po ay pinatawad, tayo po ay niligtas dahil sa pag-ibig niya sa atin. At ngayon po, gabing ito, magpapatuloy po tayo sa aklat ng Judges. Okay, so magandang gabi. Nakikita ko na yung sarili ko sa Facebook kanina, hindi ko makita eh. Ayun ko po nakita, no? Ako ay
nahirapang pumasok doon sa ating page. No? May mga sinasabi siyang mga numero-numero na hindi ako makapasok. At hindi ko rin malaman bakit hindi maging public itong setup nito sa live. No? So, magandang gabi po sa lahat ng naririyan kasama. Kung maaari po, makikiusap ako na share nyo lang, kayo na lang po siguro mag-share kasi hindi ako sure kung na-share ko doon sa mga chat. Okay. So, patuloy po tayo sa aklat ng Judges, no? Mga hukom. At okay. Dadako tayo sa buhay po ni Samson, no? Ito po ay may tema na God's grace in providing a deliverer. At tayo po ay nasa part 3 na ng buhay ni Samson. No? Strength in weakness. Yan. Strength in weakness ang ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. Okay. Alam niyo po si Samson, marami ang weakness. Diba? Though siya po ay physically malakas, no? Pero parang yung kanyang emotion, yung kanyang skills, human skills, ay para yung kanyang skills sa pakikipag-usap, no? Medyo questionable. Maging yung kanyang comprehension o pag-unawa doon sa kanyang panawagan ay medyo questionable din, no? At nagpapakita ng kakulangan ng maraming bagay para maging pinuno. Pero kahit ganun man, makikita pa rin natin sa biyaya ng Diyos at sa lakas na pinagkakaloob ng Diyos ay nagagamit pa rin itong si Sam. Kaya nga po maraming bagay na maaari nating o maaari tayong makarelate kay Sam. So, sige po, tuloy tayo. So, nasa Judges 15 tayo. Tama ba itong aking, ano? Okay. Sa Judges 15, may mga lessons po riyan. Parang iba yung PowerPoint na nakuha ko na naman. No? May mga nagtatanong at sige po. Paki-share na lang po sa ano. So sa Judges 15, hindi ko po alam kung bakit ito 'yon. Ito na nga po, no? Yung lessons about God from Samson's initial battles with the Philistines. God can give you the ability to forgive those who hurt you. God can use even your mistake for His glory. God can avenge you when others seek to harm you. God can give you a spirit of courage. God can protect you when others betray you. Yeah, so yan, pag-usapan natin yan. Yan natin yung istorya ni Samson, mga kapatid. No? Sa mga nagtatanong kung wala bang, kung merong ano, paki-share na lang po doon sa mga group chat at talagang medyo si Meta po ay hindi kami magkasundo ngayong gabi ito. Okay. So dito po natuklasan ni Samson, no? So John 15 verse 1, Judges 15 verse 1 to 3, mababasa po natin diyan. Hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan, dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyenan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya binigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya. Maari mo na siyang kunin.
Now, remember, nung sila Samson ay umuwi, yung kanyang asawa ay pinamigay ng kanyang biyanan. No? At ito pong ano, yung setup nila nito noon, may tawag diyan nakalimutan ko no, na right term. Pero yung setup nila pinupuntahan ng lalaki yung babae doon sa kanyang pamilya. At ito nga, panahon na ito ay nagdala ng batang kambing itong si Samson. Sa pag-aakala na ang kanyang asawa ay asawa pa rin niya. O, no? Okay. So, yan po. Pangalawa, makikita natin dito, dahil sa pangyayari na yon, no? Naghiganti itong si Samson. No? So, naghiganti si Samson at sa kanyang paghihiganti, makikita po natin ang pangyayari na ito. Sumagot si Samson, sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Pilisteo. Pumalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ng mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani na kundi pati iyong hindi pa naani. Ganon din ang ginawa niya sa taniman ng ulibo. Okay. No? So, ganyan po yung pangyayari diyan, no? Mga kapatid. Natutupad na yung sinasabi doon sa verse 4 sa chapter 14. No? Okay. Tuloy pa rin ho natin ang paghihiganti at nangyari naman pagkatapos ng paghihiganti ni Samson, ito po ang nasusulat. Ipinagtanong ng mga Pilisteo kung sino ang may kagagawan niyon at nalaman nilang si Samson sapagkat ibinigay ng biyenan niyang taga-Tima ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang babae at sinunog siya pati ang ama nito. Sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakagaganti sa inyo. Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam. So dito makikita natin yung escalation, no? Mula doon sa araw ng kasal na si Samson ay naisipang magbigay ng riddle at yung riddle na yon, no, yung bugtong ay hindi masagot at dahil dito pinilit ng mga Pilisteo na sabihin ng asawa ni Samson ang sagot. At dahil dito nagsimula yung naisin na ang mga Pilisteo ay maging matalo o mapaghigantihan dahil doon sa kanilang pagsako sa mga Israelita. Nagsimula yan doon. No? At pagkatapos ng galit nitong si Samson at bumalik siya doon sa kanyang asawa, nalaman niya na ibinigay na yung kanyang asawa sa kanyang kasamahan. Nagtataka naman tayo, yung kasamahan niya, di man lamang nagsabi. Tapos, pagkatapos nyon, nagalit itong si Samson, yung mga foxes ay tinalian, nilagyan ng apoy, nasunog ngayon yung pagkain dapat ng mga Pilisteo, yung magiging supply nila ng pagkain, mga kanilang mga ari-arian. So pagkatapos pa rin yun, ito naman, naghanap na ang mga Pilisteo. At ginawan nga ng masama yung asawa ni Samson at ang kanyang biyanan. At sila ay sinunog. At nagkaroon na nga ng escalation. No?
talagang mas lalong naging malaki yung higantihan at makikita natin dito parang rido na, no? Maliban lamang nga na iisa lang si Samson at halos buong Pilisteo ang gusto siyang patayin. Okay. So yan na nga ang nangyari mga kapatid. Kaya sinalakay niya at marami ang kanyang napatay ng mga Pilisteo. Tapos nagtago na siya sa yungib ng Etam. Ayaw na niya siguro ng gulo, no? Pero tingnan naman natin. So lumayo na siya at ano naman ang susunod na pangyayari? Isang araw, kinugtog ng mga Pilisteo ang Huda at sinalakay ang bayan ng Lehi. Nagtanong ang mga taga-Huda, bakit ninyo kami sinasalakay? Upang hulihin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin. Sagot nila. Kaya 3,000 kalalakihan ng Huda ay nagpunta sa yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Pilisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. Inantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin, sagot niya. So, ayan na, mga kapatid, no? Kinugkog ng mga Pilisteo ang Huda at ito namang mga taga-Juda, Huda, ay pinuntahan si Samson. No? At sa madaling salita, siya po ay pinagkanulo. Tingnan pa ho natin, verse 12. Sinabi nila na parito kami para gapusin ka, isusukan ka namin sa mga Pilisteo. Sumagot si Samson, paig ako kung ipapangako ninyong hindi ninyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya't siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. So, ayan na, mga kapatid, minsan talaga napakahirap, no? Nang magkakanulo sa atin ay ang mga kababayan pa natin o mga tao sa atin. Pero wala naman siguro tayong nakitang nagkanulo na hindi malapit doon sa ipinagkanulo. Pinagkanulo si Samson. Patuloy natin. Now, sa verse 14 and 15, makikita natin ito. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Pilisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulit. May nakita siyang panga ng asno, dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Pilisteo. Pagkatapos umawit siya ng ganito, sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunto ng mga bangkay ng tao. Nakikita ho natin talaga, kakaiba talaga ang kaloob ng Panginoon dito kay Samson. No? Yung kanyang lakas ay talagang napaka lakas niya, mga kapatid. Biro ninyo, yung ordinaryong panga ay nagamit niya para kumitil ng 1,000 Pilisteo. No? Talagang kakaiba ito, mga kapatid. No? Ito po yung mahimalang tagumpay gamit ang panga. So, titingnan pa po natin dyan. So, pagkatapos nyon, ano kaya nangyari? Sa verse 17, no? 17 to 19. Sabi rito, pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na burol ng panga. Pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito. Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi
Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. So makikita ho natin dito yung pag tumigaw si Samson sa uhaw. Ang Diyos naman ay mahimalang bigay ng tubig. Okay, so tuloy natin. Sabi rito, ito yung pinakahuli, no? Actually, yung pinaka-verse, last verse niyan, yung verse 20, ay si Samson ay namuno sa Israel ng 20 taon. Okay. Hindi na natin sinama. Kasi sa next chapter ay uulitin din naman yun. So, mga kapatid, punta tayo rito sa mga bagay na makukuha natin bilang aral at para maunawaan natin yung recorded na history na ito. Remember sa Judges 14 verse 4, nasabi na doon na hindi alam ng kanyang mga ama. Sabi dito, ngunit hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang ina na iyon ay mula sa Panginoon sapagkat siya'y humahanap ng pagkakataon laban sa mga Pilisteo. Nang panahong iyon ay nangibabaw ang mga Pilisteo sa mga Israelita. Okay, no? So noong panahon na yan ni Samson, ang mga Pilisteo ang namumuno, ang nakakasakop sa mga Israelita. At sila po ay hindi dapat saklaw ng mga Pilisteo. Bakit po? Sapagkat yung lupa na kanilang tinitirhan ay lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Yung lupang kanilang tinitirhan ay pinagkaloob ng Panginoon upang doon manirahan ang lahi ng Israel kung saan sinabi ng Panginoon, it will be a land flowing with milk and honey. So, yun po. Yun po ay pangako ng Diyos sa bayang Israel. So, balit dahil nga sa kanilang mga pagsalansang, dahil sa kanilang pasaway na buhay, dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, at marami pang ibang ginawa na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Nawawala yung tinatawag na hedge of protection, no? Na sila po ay nagiging alipin ng mga iba't ibang bayan. At ito ng panahon na ito, sila ay alipin, sila ay nasasakop sa mga Pilisteo. Kaya po yung pangyayari sa buhay ni Samson, alam natin na noong do sa chapter 13 ng Book of Judges, siya po ay bunga rin ng himala ng Panginoon. Yung kanyang nanay ay isang babae na hindi makaanak. At dahil sa himala ng Diyos, nagdalang tao at ipinanganak si Samson. Bago pa man ipanganak si Samson, sinabi na sa kanila na siya ay magiging Nazarite, na kung saan siya po ay hindi makakatikim ng razor, no? O anumang pamputol ng buhok. At siya po ay iiwas sa nakakalasing na inumin. Iiwas sa mga patay. Hindi siya kakain ng mga bagay na marumi ayon sa sinasabi ng mga batas ni Moses. Okay? So, ayan mga po ang nangyari. Pero dito ho mga kapatid, nangyari ang mga ito, nangyari yung mga bagay na nangyari kay Samson dahil may layunin ang Diyos. Sa Acts 4:28, mababasa natin, they did what your power and will had decided beforehand should happen.
At ito po yung isa sa mga kailangang maunawaan natin dito. Yung soberenya ng Panginoon. Yung ang Diyos ay hindi nabibigla sa mga bagay na nangyayari sa atin. Hindi siya nabigla sa pagiging makulit itong si Samson. Yung kanyang pasaway na pamumuhay. Hindi siya nabigla doon. Alam niyo, lumaki siya sa lugar na saan pasaway din yung mga tao sa paligid. Hindi yun nabigla ang Panginoon. Bagkos, ginamit yun. No? Nagamit yun upang yung layunin ng Diyos na iligtas sila mula sa paghahari, mula sa pagkasakop ng Pilisteo. Bakit po? Kasi nga sila ay tao ng Diyos. Sila ay bayan ng Diyos. Minsan kaya nagiging talunan ang mga tao, hindi dahil mahina ang Diyos, kundi dahil sa kawalan nila ng pagsunod sa Panginoon. Pero ang Diyos, sa kanyang kabutihan, no, bago pa mangyari, pinagtagpi-tagpi niya na yung mga kapanahunan at lugar at mga tao. Itong Acts 4:28 ay may layunin ang Diyos para sa mga alagad, para sila po ay kumalat sa buong mundo, no? At yung ginawa sa kanila na pananakit ay inalaw ng Lord. Kaya sabi dito, they did what your power and will had decided beforehand should happen. So yan po. So siguro tumatagal na. I-wrap up na natin ito, no? Ayan. Mga iba pang matututunan natin, mga kapatid. Yung gantihan, retaliation escalate things. Nagpapailalang kwento ng Samson laban sa personal na paghiganti at itinuturo nito ang pangangailangan para sa banal na hustisya. So, alam niyo yung gantihan. Ano yan eh? Bagay na nagpapalala talaga. No? Nagpapalala yan sa atin. Kahit sa ating bayan. No? Sa ngayon talagang hati-hati ang mga Pilipino. No? Kanya-kanyang kulay, kanya-kanyang pananaw. At dahil nagbabatuhan ng kung ano-ano, yung gantihan, lalong nagpapalaki ng na-escalate, no? Yung gantihan. At makita natin yun, yung gantihan itong si Samson at ng mga Pilisteo. No? Lumaki ng lumaki. Though yun ay inalaw ng Lord para makawala ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa Pilisteo. Pero tingnan pa rin mo natin, no? Sa atin pong buhay, sa atin pong pagsasamahan, sa atin pong pagkakaibigan, no? Minsan yung paghiganti or palitan ng mga masamang salita, gawa o kilos, ito ay hindi nagpapahupa o nagpapahinto, ito po ay nagpapalaki ng apoy. Pangalawa, spiritual enablement. Yung Panginoon talagang pinasihan niya ng banal na espiritu itong si Samson. At hindi lamang lakas ng tao, kundi lakas ng banal na espiritu ang nagbigay ng daan upang magtagumpay itong si Samson. No? Yung, yung kaloob na ibinibigay ng banal na espiritu kay Samson ay mahimalang lakas. Mahimalang lakas. Pangatlo, yung God's sovereignty. Kahit na maling motibo na isakatuparan ng Diyos
kanyang mga layunin. Medyo mali yun. Talaga namang mali yung motibo ni Samson. Diba? At talagang pasaway siya. Sinaway na siya ng magulang, ay tinuluyan pa rin niya. No? Tinuluyan pa rin niya sawahin yung taga-Pilisteo na sa simula't simula ay hindi dapat dahil nga siya ay Nazarene. Kahit na yun, yung maling motibo, maling pasya, no? Maling relasyon, ano pa yung mga mali doon? Marami. Kahit na iyon, kahit na iyon, yung kamalian na yun, ay nagamit pa rin upang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang gawin. Doon po pumapasok na sovereign ang Lord. Kahit sa ating mga plano, no? Ang mga sa mga plano natin, 'di ba? Yung mga tayong lahat siguro nagpaplano, no? Pero kanino nanggagaling yung katagumpayan ng plano? Kanino nga ba nanggagaling ang katagumpayan ng plano? Tayo, sa atin lang ba? No? Sa atin ba? Sabi sa Proverbs 16 verse 9, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Maganda naman talaga may plano tayo, di ba? Iyon ay ino-honor ng Lord. But there are times yung mga plano natin ay hindi natutupad, pero ang alam natin, yung kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sinasabi sa Aklat ng Santiago, kung loloobin ng Panginoon, ito ang gagawin namin. Kaya hindi tayo makapagmamalaki talaga. No? At ganun din, ang hirap ding mag-judge sa kalalagayan ng mga tao. Kasi katulad ni Samson, no? Talaga namang mali pagka tinignan natin, no? Pero behind doon sa mga maling bagay na yon, maling kapasya, ay ang makapangyarihang kamay ng Diyos na gumagalaw upang iwasto ang history na, o yung kalalagayan ng Israel na mula sa alipin ay maging malaya. Okay. Panghuli, yan, dependence on God. Yung pagkauhaw ni Samson ay nagpapaalala sa atin na kahit ang pinakamalakas ay nangangailangan pa rin ng paglaanan. Yung paglalaan, yan po sa English niyan ay provision at pagtulong ng Diyos. So, kailangan pa rin natin, kahit na ikaw yung pinakamalakas, pinakamagaling, pinakamayaman, kailangan mo pa rin ng provision from God and help from God. So, yan po mga kapatid. Alam ko po medyo na late na tayong nag-umpisa at late na rin itong ating uh, live stream. I hope na may nakuha po tayo, no, na aral sa buhay po ni Samson. Na nawa, magpatuloy tayo sa pananampalataya sa Diyos na nakasalig sa Kanya, na alam natin, no, kahit kabataan tayo, kahit malakas tayo, ay biro niyo si Samson, no, 1,000 yung namatay using yung panga ng ox. Pero sa kahuli-hulihan, nanalangin pa rin siya, humingi. No? Sumigaw siya o humingi siya ng tulong mula sa Diyos. At dito pa rin makikita natin, kahit na ikaw ay nasa rurok ng tagumpay, kakailanganin mo pa rin ang Panginoon. Amen? Si Samson, di ba, lakas-lakas niya na. Anong kinailangan niyang basic need? Water. Ngayon rin mga kapatid, no? Yung dependence natin sa Diyos. Araw-araw kailangan natin ng hininga na mula sa Diyos.
Kailangan natin yung extension ng buhay kasi anytime pwede namang mawala yan eh. Tapos ano pa, kahit anong galing natin, husay, kahit pinaghandaan na natin ng mga bagay-bagay, no? Sovereign pa rin ang Diyos. So dito makikita natin yung isa na pulidong-pulido yung pagkaplano ng kanyang buhay. Pwede pa rin ma-alter dahil sovereign ng Diyos. Yung isa naman na baluktot, pwede pa rin gamitin ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, talagang masasabi mo lamang na limitado tayo, ang Diyos ay unlimited. Ang nakikita lang natin ay yung kasalukuyan natin. Ang Diyos nakikita yung long term, no? Long term nakikita. Tapos lagi tayo makakaasa ng spiritual enablement. Pagka manampalataya tayo doon sa spiritual enablement o yung kalakasan na mula sa Panginoon, manampalataya tayo na higit pa sa ating kakayanan ang magagawa natin. Hindi dahil sa galing o husay natin, kundi dahil magaling ang Diyos na gagawa at kikilos sa atin. Yung enablement, mga kapatid. At tayo man, tayo dito sa Filipino ministry, no? Ako'y nananiwala at nananampalataya na mas higit pa yung aabot natin, hindi dahil sa kakayanan natin, kundi dahil sa kakayanan ng kahit yung pinagmitingan nung last Sunday, no? Kaya ng Diyos punuan iyon, mga kapatid. Hindi dahil sa galing at husay natin, kundi dahil kaya ng Diyos. Bakit ho? Yung enablement, kalakasan, kakayanan, yung himala ng Diyos. Okay? So, yun lamang, no? Tatlo na yun. Yung retaliation, alam na natin, walang magagawa doon. Walang mabuting nagagawa yun. So, yung kakayanang ipinagkakaloob ng Diyos, yung kanyang soberenya, at tayo po ay mag-depend lagi sa Diyos. Okay. Yun po. At nawa po ay may makuha tayo sa buhay ni Samson. Pagkagalit na yung kaaway natin, huwag natin lalong lipitin. Kung tayo po, ang tingin natin, nangihina tayo, lagi tayong humiling ng lakas mula sa Panginoon, divine enablement. Kung naglilingkod tayo pa at akala natin nasa huling patak na yung lakas natin, humiling tayo ng kalakasan mula sa Panginoon. It is not by might nor by power, but by His Spirit. Okay? At kung akala natin napakahusay natin, no? Pinlano natin ang lahat, pinaghandaan natin ang lahat, still, ang katagumpayan ay galing sa Panginoon. At kung akala mo naman, palpak na palpak yung buhay mo, ang dami mong ups and down, down, down. Kahit yung mga kahinaan o kamalian na yon ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwan. So yan lamang po mga kapatid, patuloy tayong magdepende sa kakayanan, kakayahan, at kahit na nasarurok tayo ng tagumpay, tumawag pa rin tayo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, dalangin namin, Panginoon, pagkilos mo, O Diyos, Lord, doon sa prayer request na Ate Ellen para sa kanyang niece, Panginoon, na hipuin niyo nga po. Dalahin ko po, O Lord, na kayo po ang gumalaw, tumilos maging sa buong pamilya niyo. Kay Nicole de Guzman, Panginoon. Alam namin sa iyo, Panginoon, ay wala po imposible. Alam din namin, Panginoon, na
Kahit ang mga bagay na ito, O Lord, ay maaring magbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Sa mga panalangin pa ng ibang mga kapatid, O Diyos, patuloy na dalangin, O Lord, ang pagkilos, O Lord. Patuloy niyong ingatan, Panginoon, ang ate Maymay, Panginoon, na nahihirapan sa chest niya, Panginoon. Dalangin, Panginoon, na magkaroon siya ng maayos na paghinga, O Lord. Ganon din po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga panalangin iyong tinugon, Panginoon, ng isang linggo. Lord, we praise you and we honor you, O Lord. Patuloy kaming nagpapasakot. Nawa, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, ay malinya lamang sa iyong kalooban. At, Panginoon, sa bawat isa sa amin, kahit sa panahon nawa ng tagumpay, kalakasan, patuloy kaming mag-depend sa iyo. At sa bawat nanghihina, bawat tao, Panginoon, na nakaririnig na ito na maraming katanungan na ang tingin niya sa sarili niya ay para bang wala ng tamang ginawa. Dalangin namin, Panginoon, makita niya na kahit itong si Samson, Panginoon, ay nagamit ng Diyos. Dalangin ko po, O Lord, na buksan niyo po ang puso't isipan at makita niya na kaya ng banal na Espiritu na magbigay kalakasan, magbigay ng abilidad. At sa mga kapatid, Panginoon, na may mga pangangailangan, whether financial, may pangangailangan sa trabaho, pag-iingat, O Lord, patuloy na dalangin ang iyong pagkilos. Dalangin din po namin, Panginoon, mga kababayan namin, O Diyos, mga mahal sa buhay ng aming mga kapatiran, na ngayon, Panginoon, ay nasa lugar na binabaha, nasa lugar na binabagyo, tinuulan. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay ang gumalaw at kumilos. Doon po sa pamilya, sa mga anak ni Myra, Panginoon. Dalangin ko po, O Lord, na ngayon ay nasa kanila, Panginoon, ay lumalakas ang tubig, Lord, sa Aurora. Dalangin, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay mag-ingat sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. At sa iba pang mga kapatiran, Panginoon, na maaring ang kanilang mga pamilya ay nasa bagyo, nasa baha, patuloy ang pag-iingat. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga panalangin hindi nasambit. Patuloy kayo ang umabot, patuloy po kayo ang gumalaw, kumilos sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Nawa ang pagpapala ng Ama, ang gabay ng banal na Espiritu Santo, at ang kapayapaan ni Kristo Jesus tumahan. God bless po. Amen. Sa iba po, kung may mga prayer request pa ho kayo na maaaring hindi na panalangin, at maaari niyo po akong i-message. Till next week.